Sumainyo ang Panginoon, at sumainyo ang rin. mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa mga punong saserdote at mga matatanda ng bayan, "Ano ang palagay ninyo rito? May isang tao may dalawang anak na lalaki. Lumapit siya sa nakatatanda at sinabi, 'Anak, lumabas ka at magtrabaho sa ubasan ngayon.' 'Ayoko po,' tugon niya. Ngunit nagbago ang kanyang isip at siya'y naparoon. Lumapit din ang ama sa ikalawa at gayon din ang kanyang sinabi. Opo, tugon nito, ngunit hindi naman naparoon. Sino sa dalawa ang sumunod sa kalooban ng kanyang ama? Ang nakatatanda po, sagot nila. Sinabi sa kanila ni Jesus, sinasabi ko sa inyo, ang mga publikano at masasamang babae na una pa sa inyong pasakop sa paghahari ng Diyos, sapagkat naparito sa inyo si Juan at ipinakilala ang matuwid na pamumuhay at hindi ninyo siya pinaniwalaan. Ngunit pinaniwalaan siya ng mga publikano at ng masasamang babae. Nakita ninyo ito, subalit hindi pa rin kayo nagsisi at naniwala sa Kanya. Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Muli, magandang umaga po sa inyong lahat. May nag-text sa akin kasi pinasalamatan ko siya. Sabi ko, maraming salamat ha. At nag-reply po sa akin, hindi ko maintindihan kung anong ibig sabihin. Sabi lang niya, TGB-TG. Nag-reply ako, anong TGB-TG? Among ano po yan, to God be the glory. Apo, yung mga kabataan po ngayon, mahilig sa mga shortcut. Pero parang maganda yata kung kompleto. No? Yung ite-text mo, to God be the glory. No? Hindi po yung TGB, TG. Paano tayong matatanda? Kasama na ako doon, sige. Kasi hindi ko maintindihan Kasi acronym. TG, BTG. Sasabihin mo pa sa katabi mo, TG, BTG. Baka marinig nila, may TB ka. Kundi sasabihin po natin sa ating katabi ngayon, to God be the glory. Sige nga po, ulitin po ninyo. To God be the glory. Ang pagpupuri sa ating Panginoon ay binibigay natin po sa Kanya sapagkat ngayong araw pong ito, first day of October, ay inialay po natin kay Mama Mary para sa pagbubukas ng ating Marian exhibit. Palakpan po natin ang ating mahal na ina. May tatanong ako sa inyo, meron po ba kayong palabra de honor? Yung salita ka ng salita, pangako ng pangako, pero hindi naman natutupad. Hanggang sa pangako lang. Hanggang puro period lang. Nagsalita ka, period. Tapos wala nang kasunod yan. Kasi kulang sa kilos ang iyong pananalita, kulang sa gawa. Mas gusto ko na nga yung hindi nagsasalita. Mas gusto ko na nga tawagan kayong silent worker. Yung kahit nananakimik, pero pag sa kanyang kilos at gawa, siya ay nakikilala. At yun ay hindi niya pinagmamayabang. Bagkus, ano ang kanyang ipinapahayag? Ang kanyang humility. Pagpapakumbaba. Apo? Ngayong araw na ito, narinig po natin sa Ebanghelyo kung paano ang dalawang anak sa talinghaga, yung isa ay kahit sumugot siya ng ayoko, pero siya ay tumalima naman, sumunod sa utos ng ama. Pero yung pong isa, opo, pero hindi naman sumunod. Alin po kayo doon? Yung kahit ayaw mo, pero sumunod ko na rin. Kasi nagbago ka ng pasya. Yun ang pagbabalik loob mo sa Diyos. Na tayo ay makasalanan din, katulad ng mga publikano, katulad
ng mga tax collectors dito po sa Ebanghelyo. Nung una, kahit po sila ayaw tumalima sa Diyos. Kaya po sila ay nabubuhay sa kasalanan. Pero sa kanilang realisasyon, dahil siguro si Jesus ay makamasa. Makamasa si Jesus kahit makasalanan, sasamahan kanya. Kahit may sala ka, may pagkukulang ka, tayo ay patatawarin ng Panginoon. Mahal po tayo ng Panginoon. Yun ang nagpabago sa mga makasalanan. Noong panahon ni Jesus, yung mga hindi nakakapagsimba, kasi bawal sila. Noon mahigpit na mahigpit ang mga Hudyo. Kasi pag makasalanan ka, pag may sakit ka, prostitute ka, hindi ka pwede sa simbahan. Hindi ka pwede dito sa templo. Sino yung nandun? Mga Pariseo, mga Saduceo, mga Eskriba, na lagi po yan nag-aamen. Para mong tayo. Lagi po tayong amen, amen. Sumayin niyo ang Panginoon at sumayin niyo rin. Lagi po tayong bawat sa misa, pag linggo, pag may solemnidad, sasalpantaya ko, sumasampalataya ko sa Diyos, nangangako tayo sa ating Panginoon na tayo'y naniniwala. Narinig natin ang pananalita o ang salita ng Diyos. Pero hanggang sa salita mo lamang. Hanggang sa pag-iisip, hanggang sa iyon ay narinig mo lamang, pero wala po sa gawa. Ilang taon na po kayong nagsisimba? Ilang taon na po kayong nagdarasal? Baka po kasi ang ating pagdarasal ay may kulang. Kaya minsan hindi po naririnig ng Diyos. Baka kasi ang dasal mo ay wala naman sa asal. Ang mga bata po ngayon, mga anak ninyo, di po ba ninyo nararanasan yung karanasan ng isang ama sa Ebanghelyo na tatango-tango ang mga anak ninyo? Alis lang ako sandali ha, kayo maghugas ng plato, kayo na rin ang maglaba, marunong naman kayo. Kayo na rin ang maglinis ng ating bahay kasi aalis kami ng kumare. Kung may atin na kami seminar, opo. Yung iba, wait lang. Kasi may hawak ng cellphone eh. Kaya hindi mo alam kung narinig ka nila. Wait lang po. Sige po. Yung ibang mga bata, pasaway na. Hindi nakikinig. Hindi masunurin. Pero may mga bata naman na sumusunod sa magulang. Kahit po noon, sigurado nung maliit pa tayo, parang napipilitan po tayong sumunod sa ating mga magulang, sa kanilang mga utos. Dahil kasi may hawak na pamalo eh. May hawak na pamalo yan, may stick eh. Kung hindi ka susunod, mapapalo ka. Pero ngayon ko naintindihan na ang pagsunod sa mga magulang ay hindi takot dahil natatakot ka. Kundi iyon ay simbolo ng ating respeto. Simbolo ng pagdidisiplina nila sa atin. Ngayon, kung sino ka ngayon ay dahil po sa ating mga magulang. Kung hindi ka sumunod sa kanilang utos, kung hindi ka sumunod sa kanilang mga habilin, siguro hanggang ngayon matigas pa rin ang iyong ulo. Kaya kung matigas ang iyong ulo hanggang ngayon, nagsisimba ka pero matigas ang ulo, hindi ibig sabihin po, hindi ka masunurin. Simpleng patakaran po sa ating pamayanan, sa ating komunidad, sa ating bansa. Number one yatang mga Pinoy na matigas ang ulo. Ayaw po sumunod sa mga patakaran, sa mga policies. Magaling lang po sa pananalita. Matamis na pananalita. Kayang ibaluktot ang isang salita na hindi halata. Kaya niyang lagyan ng maraming kolorete yung kanyang dekorasyon, ang kanyang salita. Para lang tayo ay maniwala. Palamuti. Kolorete. Palamuti. Naloloko po tayo. Niloloko lang po tayo. Tayo naman po kasi, mahilig pong magpaloko. Siguro pong pagiging masunurin mismo sa ating patakaran sa bansa, tayo na po mismo mag-umpisa sa ating sarili. Gusto mo ba nating umasenso? Gusto mo bang maging matagumpay? Umpisan mo sa iyong pamilya. Sa komunidad pa lang po natin. Bakit po binabaha? Ito paulit-ulit kong sinasabi. Bakit binabaha? Kasi marami pong basura. Nagsisimba ka nga, pero maya-maya lang, darating po yung pong maglilinis sa ating simbahan, ang dami pong mga bote dyan.
mineral water, uminom na ng Coke, kasi tapos na yung sine. Akala po kasi nanonood ng sine. Ang dami pong balat candy. Opo? Ang dami pong basura. Hindi po tayo masunurin kahit po sa trapiko, ganun din. Mapa Bulacan, mapa Pampanga, kahit po saan. Porket naka-wheeler ka, hindi ka susunod sa traffic light. Porket nakamotor ka, kaya mong isingit. Diyan nagsisimula ang mga aksidente. Kaya po tayo pong mga magulang, sana magmatigas na po tayo na tayo ay ang ating mga bata ay susunod na sa ating mga utos. Ipapahamak mo ba ang mga anak mo? Hindi naman po ba, di ba? Hindi po. Walang mga magulang, tandaan niyo ito mga bata nakikinig sa misa ngayon, hindi ka ipapahamak kailanman ng iyong magulang. Kaya ka inuutusan para na rin ito sa iyong kabutihan. Sa ngayon, kahit kayo, magkaroon din ng mga palabra de honor. Yung unang inutusan ng ama, yung anak na lalaki, yung panganay, anong sabi niya? Ayoko, pero tumugon. Yung isa naman, opo, pero hindi tumugon. Dagdagan po natin. Ipasok po natin si Mama Mary. Si Mama Mary, hindi niya sinabing ayoko at siya'y tumugon. Hindi niya rin sinabing oo at hindi siya tumugon. Iba yung sa kanya. Si Mama Mary, sabi niya, opo, oo. Mangyari nawa sa akin ang iyong kagustuhan, o Ama. Mangyari nawa sa akin ang iyong kalooban. Kung ating lang sinusunod ang kalooban ng Ama, hindi po tayo mapapabayaan. No po? Hindi lang po sana tungkol lang sa matatamis na salita ang ating mga dasal. Hindi lang po mga papuri at parangal. Dasal ng dasal, wala naman sa tamang asal. Ang karaniwan pong formula ng ating pagdarasal, di po ba? Paghihingi ng pabor. Lord, tulungan niyo ako. Lord, sana makapasa ako. Ngayon, Sunday, ngayon yata yung board exam, no? Mga board exam sa accountancy, mga teachers, pagdasal po natin sila. Hingi ng hingi po tayo ng pabor sa Diyos. Yan ang kadalasan. Ikalawa ay ang pagpapatawad, ang hingi ng kapatawaran. Pero meron po tayo nakakalimutan na sana sa ating pagdarasal, ang hanggan ng ating pagdarasal ay matuto tayong makasunod sa kanyang kalooban, makasunod sa kanyang utos. Hindi lang salita ng salita. Opo? Naririnig natin palagi ito, elementary pa tayo, actions speak louder than words. Opo? It is not much of what you say, but what you do. Kung ano yung magagawa mo. Marami po tayong nagsisimba, opo. Pero kadalasan may kulang. Meron pong isang matanda, sabi ng kanyang nanay, o sabi ng kanyang anak sa akin, Among, pwede po bang ang aking nanay ay magsimba ng maghapon sa iyo? O sabi ko, dalawa lang yung misa natin, first mass at second mass. Kung pwede po lagyan ng third mass, fourth mass, pwedeng palagyan ng misa paghapon. Bakit? Para yatang pinapaampon mo na sa akin ng iyong nanay. Kasi po, Among, gusto ko na pong tumira dyan sa inyo ang aking nanay. Kasi pagdating sa bahay, ang init at init ng ulo. Pagdating sa bahay, nagmumura na. Pagdating sa bahay, allergic sa kanyang kapitbahay na hindi niya kabati. Kaaway niya. No po? Napakasintonado ng ating pananampalataya. Dahil dasal ng dasal, wala naman sa tamang asal. At yan ang tinuturo sa atin ng Panginoon ngayon at ng mahal na ina. Sana pag tayo po itumango, sana buong oo yan at gagawin mo. Buong buo ang iyong kalooban sa kalooban ng Diyos. Hindi po yung oo, tapos hindi naman pala. Hindi naman kayo kandidato ngayong halalan. Opo? Kaya mag-isip-isip tayo. Mapakandidato sa mayor, presidente, konsehal, kapitan, sana suriin po natin sila. Kung sino po talaga yung totoong may oo. Umu-oo ba yan nung pandemic? Nandyan ba sila? Umu-oo ba yan nung pong may kailangan ka? Baka nagtatago naman.
Siguro mas gusto ko yung inspirasyon nila ay si Mama Mary. Kahit hindi nag-oo, malaking oo pa rin sa kanila. Kahit narinig lang nila, kahit hindi na uulit-ulitin pa, makikita mo yan sa kilos at gawa nila. Gagawin at gagawin nila yan para sa Diyos, no? Para sa atin. No po? Manalo at matalo, basta sa Diyos, sila ay panalo. Si Mama Mary, kahit alam niya na parang imposible, pero sa Diyos naman ay posible. Hinikayat tayo ng Ebanghelyo ngayon, sana dalawang capital O ang ating pagtugon, pagtalima sa Diyos, pagsunod sa Kanyang utos at sa Kanyang kalooban. Amen.